Kabanata 5331. Si Nobuyuki ay kinagat ang kanyang mga ngipin. Tama. Ang silid tulugan ay napuno ng malamig na hangin pagkatapos mong gawin iyon, tama ba? Tanong ulit ni Sol. Ang mga kamay ni Nobuyuki ay nakadagan sa lupa. Tama, kasalanan ko. Huminga ng malalim si Sol. Pinagkakatiwalaan kita, ngunit niloko mo ang aking tiwala. Dahil ikaw ay isang taga-isla, bibigyan kita ng pagkakataong magpakamatay. Ang ulo ni Nobuyuki ay bumagsak sa lupa, at nagsimula siyang umiyak. Natukso lang ako, Master Sol. Ako, malamig na hangin ang nagsimulang lumabas sa pagitan ng kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang kanyang mga kamay laban sa sahig, na nakita siyang nagsasagawa ng kanyang plano. Siyempre, hindi plano ni Nobuyuki na sumuko. Lahat ng ginawa niya ay upang simulan ang kanyang plano. Bang! Isang hakbang ang masyadong mabilis, na lumuhad sa kabila ng maingat niyang pagpaplano. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Sol dahil doon. Habang gagamitin na niya ang kanyang trump card, isang bala ang tumama sa kanyang kamay. Isang sigaw ng sakit ang narinig. Lumapit si Sol, at tinapakan ang kamay ni Nobuyuki. Isang malakas na tunog ang narinig nang masira rin ang kanyang isa pang braso. Lubhang nagulat si Gian. Hindi niya akalain na ang kanyang maamo na bayaw ay maaaring maging malupit. Pagkatapos masira ang dalawang binti ni Nobuyuki, sinabi ni Sol na iangat ang carpet. Tingnan kung ano ang nasa ilalim. Mabilis na itinaas ng ilang mga gwardya ang carpet, at nakita ang isang bilog na mga anteng-anteng sa ilalim. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung ma-activate ang mga anteng-anteng, ngunit sapat na iyon upang magpikit ang mga mata ng lahat. Bilang inaasahan sa pagnanais ng mga taga-isla na sirain ang bansa. Handa ka nang isama ang lahat, hindi ba? Ito ba ang dinala mo para iligtas ang iyong kapatid, Gian? Dalhin si Nobuyuki sa pamilya Patel. Sigurado akong interesado si Miss Kairi sa kanya. Dinala si Nobuyuki palayo. Nalaglag sa lupa si Gian dahil sa pagkabigla. Patuloy niyang sinampal ang kanyang sariling mukha, at umiiyak. Mali ang aking paghatol sa kanyang karakter, Sol. Kasalanan ko ito. Kumunot ang noo ni Sol, at tumingin kay Harvey. Maaaring siya ay isang malupit na tao, ngunit si Gian pa rin ang kanyang bayaw. Ayaw niyang mamatay si Gian, kahit na nagkamali siya ng malaki. Ngumiti si Harvey. Hindi sinasadya ni Young Master Gian, Sol. Maaaring siya ay ginamit, mula pa sa simula. Hindi mo na kailangang sabihin ito sa pamilya Hoffman. Ngunit bilang isang aral, sigurado akong mas makikinig siya sa iyo pagkatapos nito. Hindi inaasahan ni Gian na ipagtatanggol siya ni Harvey. Tama, bulalas niya, na tumango. May kikinig ako sa lahat ng sasabihin mo, Sol. Susundin ko ang bawat salita mo. Tumahimik si Sol sandali, at tumingin kay Harvey nang may pasasalamat. Hindi lamang niya nakatulong na lutesin ang problema, ngunit nagawa rin niyang baguhin ang masamang ugali ni Gian. Ang galing! Matapos harapin ang sitwasyong ito, sa wakas ay gumaling na si Lola. Bumalik si Harvey sa Fortune Hall. Sa tirahan ng John, itinapon ni Wesley ang isang sinaunang tasa sa sahig bago sumigaw kay Blaine. Dumi! Ikaw ay dumi. Ganoon din ang mga taong nakukuha mo. Ang mga taong iyon mula sa sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts ay hindi makakagawa ng tama. Bakit hindi na lang nila binugbog hanggang sa mamatay si Harvey? Ang mga taong mula sa isla ay walang silbi rin. Nagsalita siya na parang napakahanga niya, na humihingi ng lahat ng uri ng mga bagay. Pero tingnan mo ang nangyari. Nasa kamay na siya ng pamilya Patel. Lahat tayo ay tapos na kung magsasalita siya. Tiniis lang ni Blaine ang lahat. Pasensya ang birtud, Young Master Wesley. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin iyan. Paulit-ulit mo nang sinabi iyan, hindi ba? Pinigilan ni Wesley ang kanyang masamang ekspresyon, at kusang loob na nanginig. Siyempre, alam niya na siya ay isang alila lamang ni Emery. Nagsalita lang siya ng ganito sa harap ni Blaine dahil sa tapang na ibinigay sa kanya ni Emery. Hindi dahil hindi maaasahan ang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Masyadong matigas si Harvey para harapin.
Nagsindi si Blaine ng isang mahaba at manipis na sigarilyo, at nanatiling kalmado. Gayunpaman, kailangan niyang maramdaman ang galit ni Miles dahil sa pagpapalinis kay Cora sa banyo. Pero kung hindi mapigilan ni Miles si Harvey, tiyak na lalabas ang matanda. Maingat na pinlano ang lahat ng ito. Bakit nagmamadali? Tumigil si Wesley, pagkatapos ay ngumiti. Narinig ko na makitid ang pag-iisip ng Myth Council. Kung may ginawa si Harvey kay Miles, tiyak na babawi ang Myth Council. Tapos na si Harvey, tiyak na mamamatay siya, maaga o huli. Kahit na, sana mamatay siya ng mas maaga. Kung hindi, paano natin ipapaliwanag ang sitwasyon kay Young Master Emery kung magpasya siyang magdulot ng gulo muli? Huwag kang mag-alala, wala siyang oras, sagot ni Blaine. Napako si Wesley. Ano ang ibig mong sabihin? Bumantong hininga si Blaine. Iniisip mo bang hahayaan kong makapasok ang taong iyon sa tirahan ng mga petel ng buhay? Masisisi ang mga petel sa pagpilit ng mga pag-amin sa pamamagitan ng pagpapahirap, at pagpatay sa mga naninirahan sa isla sa proseso. Hindi ba dapat silang magpaliwanag? Tumahimik si Wesley, pagkatapos, tumayo siya para magtimpla kay Blaine ng isang tasa ng tsaa. Napakagaling na galaw. Gaya ng inaasahan sa malakas na tao ng Golden Sands. Ngumiti si Blaine, at nag-dial siya ng isang numero sa kanyang telepono, hindi pinapansin si Wesley. Vroom, vroom, vroom. Habang nasa telepono si Blaine, nag-vibrate rin ang telepono ni Harvey. Kusang loob niyang sinagot ang telepono, at narinig ang malungkot na boses ni Kyrie. Masama ito, Harvey. Malaki ang problema natin ngayon. 30 minuto ang lumipas, nakarating si Harvey sa pangunahing bulwagan ng pinakamagandang pampublikong ospital sa Golden Sands. Lumapit sa kanya sina Kyrie at Elias, na mukhang malungkot. Nakarating ka na, Sir York. Kahit na may suporta si Elias para kontrolin ang sitwasyon sa lungsod, may mga bagay na hindi maaasahan. Hindi nag-aksaya si Harvey ng oras sa pagtatanong, ano ang nangyari? Ipinakita ni Kyrie sa kanya na sumunod. Naalala mo si Nobuyuki, di ba? Tahimik si Harvey, syempre naaalala niya. Pinahiya niya ang mga taga-isla at ipinaalam ang tunay na pagkatao ng tao. Ano pa ang maaaring mangyari? Huminga ng malalim si Kyrie. Sinend ni Sol ang mga taga-isla sa amin. Karaniwan, kaya naming talunin sina Blaine at ang iba pa kung makakakuha kami ng higit pang impormasyon mula kay Nobuyuki. Gayunpaman, pinaghihinalaan namin na may kaugnayan ang kanyang paglitaw kay Blaine. Ngunit may nangyari sa gitna ng aming interogasyon. Huminto si Harvey sa kanyang mga yapak bago tumingin kay Kyrie. Namatay siya. Bumantong hininga si Kyrie. Mas mabuti pa sana iyon. Hindi, siya ay nasa bingit ng kamatayan ngayon. Tumingin ka sa loob. Agad na nagsuot si Harvey ng damit at mask sa isolation na ibinigay sa kanya ni Kyrie, bago pumasok sa isolation room. May isang silid sa pinakamalalim na bahagi ng lugar. Maraming doktor na nakasuot ng puting coat ang nagkatinginan na may mga nakakatakot na ekspresyon. Yumuko sila ng may paggalang pagkatapos makita si Kyrie. Maliwanag na bahagi sila ng 6 na hermit families o mga pamilya Patel. Mula sa ibang pananaw, nangangahulugan ito na napakaseryoso ng sitwasyon. Kung hindi ganito, hindi sana nagdala si Kyrie ng maraming suporta sa simula. Pumunta si Harvey sa pasukan ng silid, at tumingin sa pamamagitan ng bintana. Kahit siya ay hindi nakaiwas na mag-freeze, kahit nakaraniwan siyang kalmado. Nahati ang ulo ni Nobuyuki. Kung tama si Harvey, dapat na sinaktan ni Nobuyuki ang kanyang sariling ulo upang magpakamatay hindi nagtagal matapos siya mahulog sa kamay ng pamilya Patel. Sa kabila nito, kumikilos siya sa paligid ng silid ng kalmado, na parang siya ay talagang buhay. Paminsan-minsan ay naglalabas siya ng kakaibang tunog, na nakakatakot sa mga tao sa paligid niya. Ang surveillance camera sa silid ay tila nagsasabi sa lahat na siya ay buhay pa. Isang bagay ang pumasok sa isip ni Harvey. Biohazard. Alam niyang hindi mangyayari ang ganitong bagay sa totoong buhay. Pagkatapos ng lahat, paano makakalabas ang isang patay na katawan mula sa lupa?
Huminga si Harvey ng malalim. Kailan nangyari ito? 4 o 5 oras na ang nakalipas, sagot ni Kyrie. Pinaghihinalaan naming siya ay kinontrol ng ilang yin-yang teknik o sumpa. May ilang tao mula sa pamilya Patel na nag-check ng mabuti ngunit walang nangyari. Nalaman naming may mga palatandaan ng buhay nang dalhin si Nobuyuki sa ospital. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari dito. Bukod doon, may isa pang bagay na nakapag-aalala sa amin at pinipigilan kaming lumapit. Pinaghihinalaan namin na siya ay maaaring isang biological weapon na inihanda ng Island Nation. Pagkatapos ng lahat, medyo bihasa sila sa ganitong uri ng bagay. Kung si Nobuyuki ay isang sandata na magdudulot ng kaguluhan sa bansang ito. Huminga ng malalim si Kyrie. Bukod pa rito, kung kumalat ang virus sa buong lungsod na may 20 milyong tao dito. Ang pamilya Patel ang masisisi sa lahat ng ito. Kumunat ang noo ni Harvey. Buksan ang pinto. Susuriin ko ito. May hinala si Harvey, ngunit ayaw niyang magbigay ng conclusion agad. Nag-atubili sandali ang mga doktor. Gayunpaman, kumaway si Kyrie ng kanyang kamay para buksan nila ang pinto. Kriek, dahan-daang bumukas ang pinto, at tumingin si Harvey sa loob. Nagkita ulit tayo, Mr. Nobuyuki. Agad na lumingon si Nobuyuki at sumugod kay Harvey na may pulang mga mata. Iyon ay sinabi, isang bagay lang ang pumapasok sa isip ng mga taong nanunood ng pelikula, mga zombie. Ingat ka, Sir York. Sigaw ni Kyrie. Kumunat ang noo ni Harvey, pagkatapos ay sinipa si Nobuyuki hanggang sa siya ay bumagsak. Crack! Narinig ang isang nakakatakot na tunog ng buto. Gumapang si Nobuyuki mula sa sahig, nagbabalak na sumugod muli. Sinipa ulit siya ni Harvey. Crack! Parehong binti ni Nobuyuki ay tuluyang nabali, at hindi na siya makatayo, ngunit patuloy pa rin siyang nagpupumiglas sa sahig. Naningkit ang mga mata ni Harvey kay Nobuyuki, pagkatapos ay huminga ng malalim. Kumuha kayo ng isang buhay na tandang. Tandaan, ang manok ay dapat na buhay pa. Napako sina Kyrie at Elias. Isang tandang. Naguluhan ang mga doktor. Mababait ang mga puso nila para sa kanila, itinuturing pa ring buhay si Nobuyuki. Gayunpaman, agad na binasag ni Harvey ang parehong binti ni Nobuyuki bago humingi ng isang buhay na tandang. Ano ang plano niya? Bobo na ritual. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad na mukhang punong doktor ang nagpakita ng isang mapanghamak na ekspresyon. Hindi ko alam kung sino ang kaibigan mong ito, Miss Kyrie. Pero ospital ito. Binugbog niya ang isang pasyente. At ngayon, humihingi siya ng isang buhay na tandang sa isang isolation room. Magiging biro ang mundo ng medisina kung maririnig ng mga tao ang tungkol dito. Hindi ko hahayaan ito. Kailangan mong dalhin siya palayo. Kailangan nating iligtas ang pasyente. Medyo natakot ang punong doktor, ngunit kinagat pa rin niya ang kanyang ngipin bago pumasok sa silid. Nag-atubili sandali si Kyrie bago tumingin kay Harvey. Si Chairman Jackson ay isang mabuting tao, Sir York. Hindi kanya hahayaang gawin ang gusto mo maliban kung maayos mong ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Tumingin si Harvey sa punong doktor. Kung ganoon nga ang kaso, dapat mong makita. Ang isang normal na tao ay mamamatay pagkatapos na mahati ang kanyang ulo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5335. Napailing si Chairman Jackson. At least alam mo iyon. Pero tingnan mo ang pasyente. Nakikipaglaban pa rin siya. Makikita pa rin ang tibok ng puso niya sa sensor. Hindi siya patay. Para sa amin na mga doktor, ito ang pinakamalaking kahihiyan para sa amin na makita ang isang pasyente na namamatay sa harap ng aming mga mata. Hindi tibok ng puso iyon, paghinga iyon. May isang bagay na humihinga sa loob niya, sabi ni Harvey. Kung lalapit ka, maniwala ka sa akin, papasok din ito sa katawan mo. Magbabago ka, tulad niya. Wala akong sinasabi kundi ang katotohanan. Nakasalalay sa iyo kung paniniwalaan mo ito o hindi. Nawala ang ekspresyon ng katwiran ni Chief Jackson, at kusang loob siyang nanginig.
Kalokohan, sigaw niya, na kinagat ang kanyang ngipin. Paano lumabas ng ligtas ang mga tauhan na naglagay kay Nobuyuki doon ilang oras na ang nakalilipas? May isang bagay sa loob niya na hindi pa sapat na umuunlad. Malamang na nagsimula itong maperpekto mga isang oras na ang nakalilipas. Kung tama ako, dapat na nagsimula ulit ang tibok ng puso ni Nobuyuki sa panahong iyon, tama ba? Wala siyang kaibahan sa mga taong namatay noon. Ilang minuto ang lumipas. Napako ang tingin ni Jackson. Paano mo nalaman? Tumingin siya kay Kyrie. Wala akong sinabi. Kung ako sa iyo, makikinig ako sa payo ni Sir York, sabi ni Kyrie. Bukod pa rito, dinala ko siya rito dahil maaaring kaya niyang hawakan ang sitwasyon. May isang bagay sa loob ni Nobuyuki na lumalaki pa rin sa panahong ito, sabi ni Harvey. Napakaswerte natin na naidala natin ang katawan dito. Kung nasa labas ito, ang nilalang ay nasa katawan na ng ibang tao ngayon. Hindi na natin kaya panghawakan ang sitwasyon pagkatapos noon. Anyway, kailangan ko ng isang tandang ngayon. Kung patuloy tayong mag-aantay, kahit ako ay maaaring wala ng paraan para matapos ito. Sa wakas ay natakot si Chief Jackson pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey. Sa pag-iisip na magiging katulad siya ni Nobuyuki, kusang loob siyang nanginig. Kumaway siya ng kanyang kamay, na nag-aanyaya sa isang tao na sundin ang mga utos ni Harvey. Gayunpaman, nagsalita pa rin siya para sa reputasyon ng ospital. Nagawa ng mga manggagawa na makapagpasok ng palihim ng tandang mula sa emergency exit. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey, at itinapon ang tandang sa silid pagkatapos tingnan ito ng ilang beses. Mabilis na kumalma ang tandang pagkatapos ng kanyang unang pagkataranta, at pagkatapos ay naglakad ng may pagmamalaki sa loob. Patuloy pa ring nagpupumiglas si Nobuyuki sa sahig. Duda ang karamihan sa mga salita ni Harvey, at naglakad ang tandang sa harap mismo ni Nobuyuki. Namula ang mga mata ni Nobuyuki, at kinagat niya ang ulo ng tandang. Ang nakakatakot na tanawin ay nagdulot ng pagsigaw sa takot ng ilang mga nurse sa tabi niya. Kahit nakumunat ang noo ni Kyrie, hindi niya makita ang nangyayari sa harap niya. Sa kabilang banda, patuloy na nanood si Harvey. Paparating na siya, bulong niya. Kusang loob na tumingin ang karamihan. Isang puting bulate ang gumalaw palabas ng bibig ni Nobuyuki. Mahaba at mabalahibo ang bulate, agad itong dumikit sa leeg ng tandang. Nanigas ang katawan ni Nobuyuki, at bumalik siya sa pagiging bangkay. Tumalikod ang tandang, na namumula ang mga mata, at naglakad-lakad sa silid ng hindi tumitigil. Paminsan-minsan ay tumitili ang manok, na nagdudulot ng takot sa puso ng lahat. Hindi nagtagal, nang inig ang tandang bago bumagsak sa sahig. Ang parehong mahabang puting bulate ay gumapang palabas ng kanyang bibig. Sa kritikal na sandali, sinipan ni Harvey ang pinto ng isolation room at naghagas ng isang nasusunog na posporo sa loob. Swoosh! Isang mabahong amoy ang lumabas, at nanigas ang bulate, nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay habang nasusunog ito sa abo. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Harvey. Tama, tapos na ngayon. Totoo ba iyon? Tanong ni Chief Jackson. Tumango si Harvey bago pinunasan ang kanyang mga daliri gamit ang tissue. Hindi mo ba ito ipapaliwanag sa amin, Sir York? Tanong ni Kyrie. Bahagi ba ito ng yin-yang technique, o ng border possession technique? Frontier possession technique. Bakit nakakatakot ito? Nag-isip sandali si Harvey. Hindi pareho. Ito ay isang parasito mula sa Amerika na tinatawag na spiral borer. Nabubuhay ito sa loob ng mga buhay na hayop, sumisipsip ng kanilang dugo. Kapag kinokontrol ang isang bangkay, maaari nitong makamit ang layunin nitong magparami at patuloy na mahawa ang iba. Hindi ito magpapakita ng normal, ngunit magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung gagawin ito, lalo na sa mga masikip na lugar. Napakasama ng taong nagplano nito. Hindi lamang nila sinusubukang panatilihin tayong abala, ngunit pinaplano rin nilang talunin tayong lahat at tapusin ang laban ng tuluyan. Pagkatapos ng lahat, namatay si Nobuyuki sa ating mga kamay. Ang virus ay kumalat din mula sa atin.
Pinapatahimik ba ng gobyerno ang sitwasyon o ginagawang mas masama ang sitwasyon? Kung nagkataon, nasa malaking problema tayo, manalo ng hindi gumagalaw, napakagaling na galaw. Gayunpaman, napakasama ng ginawa nila. Tumingin si Harvey patungo sa tirahan ng pamilya John. Wala siyang anumang patunay, ngunit ang pakiramdam niya ay malaki ang kinalaman ni Blaine sa insidente. Dahil patay na si Nobuyuki, imposibleng makakuha ng anumang bagay mula sa kanya. Dahil doon, Miss Kyrie, ilabas mo ang mga tauhan mo rito. Kailangan nating sunugin ang katawan bukas. Linisin mo ito. Tiyaking wala tayong iiwang ebidensya. Kung may makakaalam tungkol dito, mapapahamak tayong lahat. Tumahimik si Kyrie, at hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ni Harvey ang lahat ng ito sa harap ng napakaraming tao, ngunit tumango pa rin siya. Nang mawala na ang lahat, sumakay si Harvey sa kotse na nakaparada sa labas at nagsalita muli. Sabihin mo sa driver na dalhin ako sa likod ng ospital. May mga espiya sa mga doktor. Hindi pa tayo tapos. Hindi naniniwala si Kyrie na may espiya sa pamilya Patel. Pero wala siyang sinabi tungkol dito. Sinenyasan lang niya ang driver na sundin ang mga utos ni Harvey. Tahimik na bumalik ang kotse. Nagsuot si Harvey ng face mask na may sombrero para itago ang kanyang mukha bago bumalik sa isolation area. Habang dumadaan siya sa emergency exit, kumunot ang kanyang noo. Ang exit ay dapat nabubuksan lamang mula sa loob, ngunit madali niyang naitulak ang pinto. Sa sandaling nahawakan niya ang kandado, alam niyang may nagtamper dito. Walang pag-aalinlangan, agad siyang pumunta sa silid kung saan nakakulong si Nobuyuki. Maraming tao ang nagtipon sa loob, at ang ilan ay nagkukunan ng larawan gamit ang mga cellphone. Binuksan ni Harvey ang mga ilaw sa pasilyo. Ano ang ginagawa ninyo dyan? Tanong niya. Malinaw na nagulat ang mga taong kumukuha ng larawan. Ayon sa kanilang impormasyon, walang dapat na narito dahil lahat ng tao sa ospital ay nagpapalit ng shift. Gayunpaman, isang misteryosong lalaki ang lumitaw sa tamang oras. Isang babaeng may magandang make-up ang tumayo sa harap ng grupo. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos ay lumingon siya bago ilabas ang kanyang mga dokumento habang nakatingin kay Harvey. Ako ang kinatawan mula sa embahada ng Golden Sands Island Nation, si Ayaka Yuda. Nakatanggap kami ng mga ulat na isang residente ng Island Nation ang namatay dito. Pinaghihinalaan namin na pinatay siya ng mga tao mula sa inyong bansa gamit ang mga biological weapon. Narito kami para alamin ang katotohanan. May problema ba? Sumulyap si Harvey sa mga dokumento. Pasensya na, pero wala akong pakialam kung tunay ba ang mga dokumento o hindi. Walang silbi iyon sa Country H. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang isolation room. Walang sino man ang pinapayagang pumasok. Walang silbi. Pangungot siya ni Ayaka. Ipapaalam ko sa iyo ang isang bagay. May legal na kapangyarihan kami dito gamit ito. Ibig sabihin saan ka man hindi makapunta, makakapunta ako. Magagawa ko rin ang gusto ko. Naiintindihan mo ba? Kung naiintindihan mo, lumayo ka sa paningin ko. Tigilan mo ang pag-istorbo sa akin. Kung hindi, didimande kita dahil sa panliligalig. Tumingin si Harvey kay Ayaka, at umiling. Sa tingin mo ba maniniwala ang sino man dito? Paano mo magawa iyon? Natahimik si Ayaka, at nagdilim ang kanyang mukha. Paano mo magawa na insultuhan ako ng ganyan? Ipapaalam ko sa iyo ang isang bagay. Malaya akong makapasok at makalabas. Hindi mo ako makontrol. Bukod pa rito, ikaw ay isang taong may kahinahinalang make-up. Hindi ka mukhang inspector o security guard. Anong karapatan mo para tanungin kami? Kung patuloy kang magdadaldal, kailangan kitang turuan ng leksyon. Lumapit ang mga tao sa likod ni Ayaka, at nakatitig kay Harvey. Batay sa kanilang tiwala na mga ekspresyon, malinaw na lahat sila ay martial artist. Mga kinatawan mula sa embahada ng Golden Sands Island countries ang nagdala ng martial artist sa isang isolation room. Ang sinumang matalino ay malalaman kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena.
Turo ni Harvey sa cellphone ni Ayaka nang hindi nag-aaksaya ng oras. Wala akong pakialam kung paano kayo nakapasok. Maaari kayong umalis pagkatapos tanggalin ang lahat ng larawan at video sa inyong mga telepono. Tanggalin ito. Nagulat si Ayaka. Ito ay patunay na walang hiya kayong gumamit ng mga biological weapon sa mga makapangyarihang taga-isla. Hintayin mo lang. Huhusgahan ang inyong bansa pagkatapos naming ibigay ito sa Department of World Civilization. Mas mabuting huwag kang makialam. Ang isang batang tulad mo ay walang karapatan, ni wala siyang kakayahang gawin iyon. Mas mabuting makipagtulungan ka, masama para sa dalawang panig kung may masamang mangyari, babala ni Harvey. Nagpakita ng pagkasuklam si Ayaka pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey. Lumapit siya, at pinagmasdan si Harvey. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa iyo dahil sinabi mo iyan? Sino sa tingin mo ang sarili mo? Ang pamilya Patel ang may-ari ng 51% ng mga share sa ospital na ito. Mayroon kaming nakalaan na isolation area. Walang dayuhan ang pinapayagan dito. Si Sir York ay isang mahalagang bisita ng pamilya Patel, na may malakas na pagkakakilanlan. Sa madaling salita, mas mabigat ang mga salita niya kaysa sa akin hanggat nasa teritoryo ng pamilya Patel tayo. May pumasok sa pamamagitan ng pangunahing pasukan ng kasalukuyang isolation area. Lumapit sina Kyrie, Elias, at ilang mga security guard bago magsalita. Sino ba si Sir York na tinatanong mo? Mabilis na nagkalat ang mga security guard, at hinarangan ang mga taga-isla sa bawat daanan. Agad na nagdilim ang mukha ni Ayaka, at tinitigan niya si Kyrie. Alam mo kung sino ako, Kyrie. Laban ka sa pamilya Yuda dahil sa paggawa nito. Laban ka sa buong island nation. Tama na ang walang kabuluhang kalokohan na ito, singgal ni Kyrie. Walang silbi ang mga salita mo laban sa country age. Halika na, talunin sila, patayin ang sinumang sumusubok na lumaban. Lalong lumala ang ekspresyon ni Ayaka. Kinagat niya ang kanyang ngipin. Kayo ay may 5,000 taong sibilisasyon. Dapat kayong manakop ng mga tao gamit ang kabutihan, tama ba? Hindi ba nakakahiya na ilagay ang inyong mga kamay sa isang marangal na bisita mula sa isang kaibigang bansa? Gusto ninyong patayin kami, halika na, kung gayon. Ilagay ang inyong mga daliri sa akin kung naglakas loob kayo. Gusto kong makita kung paano ipapaliwanag ng pamilya Patel ito sa embahada ng island nation pagkatapos noon. Kumaway si Ayaka ng kanyang kamay para pigilan ang mga eksperto sa pagkilos. Pagkatapos ay naglakad siya ng mayabang sa harap ni Kyrie, na nagudyok kay Kyrie na gumawa ng isang bagay. Lumapit si Kyrie at itinaas ang baba ni Ayaka bago siya sampalan sa mukha. Sampal, iyan ang gusto mo, kaya ano? Bilang kinatawan ng embahada ng Golden Sands Island countries, si Ayaka ang may pinakamalapit na ugnayan sa mga nasa itaas na bilog ng lungsod. Siyempre, alam din niya kung sino si Kyrie. Para sa kanya, ang 5 nakatagong pamilya at ang Hermit family ay palaging nagtatago mula sa 10 pinakamayamang pamilya. Kaya't sobrang respeto ni Ayaka sa kanya noon. Sino ba ang mag-aakalang sa sampalan niya si Ayaka sa mukha ng hindi nag-aalangan? Nagalit ang mga taga-isla. Sanay na silang ipakita ang kanilang lakas sa island country. Ang pagtitiis ng ganoong kahihiyan ay hindi mapapatawad. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan na kakaharapin mo dahil sa paggawa nito? Napabalik sa kanyang ulirat si Ayaka at tinakpan ang kanyang mukha. Hindi mo ba alam kung gaano ka kahindi sibilisado ngayon? Ang pagpapahiya sa bagong maharlikang pamilya ng ganito ay magdudulot sa iyo ng direktang pagkakakulong sa island nation. Ipapaalam ko sa iyo ang isang bagay. Dahil sa sampal na ito, ikaw at ang pamilya sa likod mo. Hindi. Ang buong country age ay dapat magbayad para dito. Hindi mo kayang hawakan ang mga kahihinatnan. Kumunot ang noo ni Kyrie, handa ng sampalan muli si Ayaka sa mukha. Kumaway si Harvey ng kanyang kamay para pigilan siya, at ngumiti. Isang kinatawan lang mula sa embahada ng island nation sa Golden Sands. Maglakas loob na bantaan ang isa sa 5 nakatagong pamilya. At ang buong bansa, sa puntong ito.
Sa tingin mo ba karapat-dapat kang gumawa ng ganoong bagay? Sa tingin mo ba may karapatan ka? Bakit hindi? Sigaw ni Ayaka, na ikaniling ang kanyang ulo. Ang emperador mismo ang nagbigay sa aking pamilya ng isang titulo. Ang embahada ng island nation ay kumakatawan din sa reputasyon ng bansa. Ang pagsampal sa aking mukha ay nangangahulugang pagwawalang galang sa pamilya Yuda, sa embahada ng island nation, at sa maharlikang pamilya. Magbabayad ka ng malaking halaga para dito. Ipapahayag namin sa mundo ang tungkol sa pagbuo ninyo ng mga biological weapon ng palihim habang itinatago ang lahat, hindi pinapansin ang buhay ng tao sa proseso. Kapag nangyari iyon, ang inyong bansa ay mapapalabas mula sa Department of World Civilization. Magpapataw din ng mga parusa ang bawat bansa sa inyong bansa dahil dito. Mauunawaan mo ang presyo na kailangan mong bayaran para sa sampal na ito. Nagpakita ng isang mapagmataas na ekspresyon si Ayaka, na parabang nakita niya ang maluwalhating kinabukasan ng kanyang bansa. At tungkol sa bastardo na ito na biglang sumulpat. Kung ayaw ninyong maput sa inyo ang kasaysayan mismo, may isang bagay lang ang magagawa ninyo. Lumuhad at humingi ng tawad, pagkatapos ay magbayad ng 150 milyon bilang kabayaran. Ibigay din ang lahat ng ebidensya para sa krimeng ito. Sumama ka sa akin sa Department of World Civilization, at maging saksi sa aming pag-uusig. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataong maligtas. Kung hindi, mapapahiya ka magpakailanman. Kabanata 5340. Nagkatinginan sina Harvey at Kyrie pagkatapos marinig ang mga salita ni Ayaka. Tuluyan nang natahimik si Harvey. Ganyan ka ba katanga? Gusto mo bang matanggal ang Country H sa Department of World Civilization? Gusto mo bang magpataw din ng mga parusa sa amin ang bansang iyon? Nanaginip ka ba? Huwag nating pag-usapan kung karapat-dapat bang palakihin ang bagay na ito hanggang sa puntong iyon. Kahit na, nakalimutan mo ba ang isang bagay? May karapatan din ang Country H na pumili. Gusto mong tanggalin ang bansang ito? Baliw ka ba? Tungkol naman kay Nobuyuki, alam din ninyo kung ano talaga ang nangyari. Kung gusto mong guluhin ang mga bagay-bagay, sige. Sana ay kaya mong harapin ang mga kahihinatnan pagkatapos nito. Hindi na gustong makipag-usap ni Harvey kay Ayaka. Sinenyasan niya si Elias na kunin ang mga telepono ng mga taga-isla at tanggalin ang lahat ng nasa loob bago itapon. Nang makalabas na ang lahat sa ospital, tumingin si Kyrie kay Harvey. Talaga bang hahayaan lang natin silang umalis ng ganito? Malinaw na handa sila, sagot ni Harvey. Kung pipigilan o sasaktan natin sila, mahuhulog tayo sa bitag ng kaaway. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagtanggal ng mga larawan at video recording mula sa kanilang mga telepono ang pinakamagandang solusyon. Kumunat ang noo ni Kyrie. Pero kung handa sila, kung gayon, walang saysay na tanggalin ang lahat ng iyon, tama ba? Maaari nilang patuloy na painitan ang sitwasyon. Maaari pa nilang siraan tayo sa lahat ng uri ng media mula sa loob at labas ng bansa. Kapag nangyari iyon, hindi na natin maipaliwanag ang ating sarili. Tumawa si Harvey. Kung nangyari talaga iyon, kung gayon, sasabihin na nito ang lahat. Malalaman natin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito pagkatapos. Lahat tayo ay naghihinala na si Blaine ang nasa likod ng lahat ng ito. Walang tamang ebidensya at tamang oras, mahirap siyang pabagsakin. Nagpakita ng ekspresyon ng pagkaunawa si Kyrie. Kung ganoon, kailangan mong magpahinga ng sapat ngayong gabi. Mag-aayos ako ng ilang bagay. Maaaring dumating ang bagyo bukas. Pagkatapos bumalik sa Fortune Hall, nakipagkwentuhan sandali si Harvey kay Mandy sa Walls Inn sa pamamagitan ng text message bago siya natulog. Kinabukasan, maaga sa umaga, nag-aalmusal si Harvey sa pasilyo nang magsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ang telepono, narinig ang nag-aalalang boses ni Kyrie. Sir York, plano ng mga tauhan ko na ilipat ang katawan ni Nobuyuki sa gitna ng gabi para pigilan ang sinuman na gamitin ito laban sa atin. Sinalakay kami sa daan. Mayroong hindi bababa sa daan-daang tao na may mga baril.
Pinahinto nila ang aming convoy at kinuha ang katawan, ngunit walang sinuman sa amin ang nasaktan. Sino ang nakakaalam kung ano ang plano nila? Kumunot ang noo ni Harvey. Wala bang lumitaw sa media?